Muling napapagitna sa iba't ibang kontrobersya si Bella Padilla, kabilang ang mga kumakalat na issue tungkol sa umunoy pag-a-attitude niya sa set ng Blood vs. Judy. Alamin ang katotohanan sa likod ng di umano'y issue ng pag-a-attitude ni Bella Padilla sa naturang serye. The Philippine Showbiz List presents, May Attitude Nga Ba? Bella Padilla at ang Blood vs. Judy issue. Bella allegedly criticized for attitude on set. Umingay ang pangalan ni Bella Padilla matapos lumabas ang mga bulong-bulungan na may hindi pagkakaunawaan umano sa loob ng production ng kanyang kasalukuyang serye na Blood vs. Judy. Ayon sa mga usapan sa showbiz, tila may ilang isyong kinakaharap si Bella sa set, bagamat wala pang formal na kumpirmasyon mula sa kampo niya o ng production. Sa isang episode ng Showbiz Update vlog ni OG Diaz, tinalakay ang ilang alegasyong kumakalat sa likod ng kamera. Isa sa mga pinag-usapan ang naging makahulugang social media post umano ni Bella, kung saan naglabas siya ng saloobin tungkol sa isang eksena na hindi naging bahagi ng episode bilang finale moment o cliffhanger. Ayon sa interpretasyon ng usapan sa industriya, nabanggit na maaaring nadismaya si Bella dahil sa inaasahan niyang mas bibigyang pansin ang kanyang eksena matapos ang ibinigay niyang performance. Gayunman, nilinaw rin sa diskusyon na ang ganitong desisyon ay karaniwang nasa kamay ng production team at hindi ng mga artista. Lumawak pa ang usapin ng banggitin ni OG ang mga bulong-bulungan tungkol sa umano'y hindi kanais-nais na pag-uugali ni Bella sa set ng naturang serye. May mga alegasyon din na ilang issue raw ang hindi nare-resolba sa level ng production staff at umabot pa sa production head. Dagdag pa rito, naiuugnay sa mga kumakalat na chismis ang ilang kapwa-artista na umano'y nagkaroon ng issue kay Bella, kabilang sina Baron Geisler, Carlo Aquino, Ria Atayde at Angelica Panganiban. Sa kabila ng mga kumakalat na haka-haka, nilinaw ni OG na hindi niya agad pinaniniwalaan ang mga nasasagap na kwento at mas nais niyang marinig ang panig ni Bella bago magbigay ng anumang konklusyon. Bella's on-set attitude issue was not just a rumor. Nilinaw ni OG na hindi totoo ang paratang na siya umano ang nag-imbento ng mga kumakalat na issue tungkol kay Bella. Kabilang ang usapin ng umano'y attitude nito sa set ng kanyang proyekto. Sa isang episode ng Showbiz Update, diretsahang naglabas ng saloobin si OG laban sa ilang netizens na pumupuna at nagsasabing gawa-gawa lamang ang kanilang mga ibinabalita. Ayon sa kanya, normal lamang sa showbiz reporting ang magbahagi ng mga impormasyong lumalabas sa industriya at hindi raw sila gumagawa ng mga kwento. Ipinaliwanag din ni OG na maging ang mga negatibong reaksyon mula sa fans at bashers ay bahagi ng kanilang trabaho bilang showbiz commentators. Gayunman, iginiit niyang mahirap ang sitwasyon kung sila ay pinupuna kapag may inilalabas na balita at tinatawag din kapag wala. Sa gitna ng kontrobersya, binigyang diin ni OG na bukas pa rin ang kanilang kampo sa anumang paglilinaw mula kay Bella. Aniya, handa silang pakinggan ang panig ni Bella upang mas malinawan ang issue at maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Bella responded to on-set attitude controversy. Sa gitna ng mga kumakalat na usapin tungkol sa kanya, nag-post si Bella sa kanyang Instagram stories noong May 30, 2026 ng sunod-sunod na cryptic art cards na tila may kaugnayan sa mga isyong ibinabato sa kanya. Ang mga mensahe ay naglalaman ng mga pahiwatig ng pag-angat mula sa mahirap na sitwasyon, pagharap sa mga pagsubok, at pananaw tungkol sa karma at kapatawaran. Sa ilan sa kanyang posts, binigyang diin ang ideya ng pag-alis sa mga sitwasyong hindi na nakabubuti at ang paniniwalang ang mga itinakdang magtagumpay ay hindi basta matitinag. May bahagi rin ng kanyang mga mensahe na tumutukoy sa paghingi ng kapatawaran sa mga taong sinasabing nagtangkang sirain siya, pati na rin ang paalala na umiwas sa drama at ituon ang oras sa mas productive na gawain at kapayapaan ng isip. Bella slammed critic over remarks about her films. Nagbahagi naman si Bella ng isang social media post kung saan ipinakita niya ang isang negatibong komento mula sa isang movie reviewer na tumalakay sa kanyang mga pelikula at tinawag pa itong nakakasawa. Kasama sa kanyang post ang isang podcast teaser na may headline na nagtatanong kung nagsasawa na ba ang mga manonood sa kanyang mga pelikula.
Ibinahagi rin ni Bella ang komento ng isang netizen na pumuna sa ilang podcast content creators na may mensaheng nagsasabing hindi raw lahat ay dapat binibigyan ng platform or microphone, kalakip ang grimacing face emojis. Sa caption ng kanyang post, diretsahang sumagot si Bella sa mga naturang puna. Ayon kay Bella, hindi pa niya napapanood ang buong episode ng vlog, ngunit na-curious siya sa nilalaman nito, lalo na sa bahagi na siya ang paksa. Ipinaliwanag ni Bella na mas gusto niya ang mga diskusyong nakatuon sa ideya at perspective kaysa sa mga usaping nakasentro sa mga personalidad o paggamit ng pangalan ng isang tao bilang pangunahing headline. Para sa kanya, nagiging palaisipan kung paano ito naiiba sa isang gossip content. Nilinaw din ni Bella na hindi siya naniniwalang paulit-ulit lamang ang kanyang mga ginagawang proyekto. Ayon sa kanya, sinasadya niyang maging maingat sa pagpili ng mga pelikula mula nang bumalik siya sa industriya at pinahahalagahan niya ang pagkakaroon ng sariling tatak o style sa bawat filmmaker na kanyang nakakasama. Dagdag pa ni Bella, may mga pagkakataong nanonood siya ng partikular na uri ng pelikula depende sa mood o sa karanasang nais niyang maramdaman. Gayunman, iginiit ni Bella na sa huli ay kanya-kanyang opinyon pa rin ang lahat ng ito at nirerespeto niya ang iba't ibang pananaw ng publiko.